Ang Ama namin, mga kapatid, ay isang napakadakilang panalangin. Una dahil ito'y itinuro mismo ng Panginoon. Mga salita ito ni Kristo na itinuro sa kanyang mga alagad kung paano mananalangin. At hanggang ngayon, ito ang panalangin natin. At ano ang pinakamahalagang bagay sa loob ng panalangin ito? Sapagkat sinasabi ng Panginoon, kung tayo mananalangin, hindi kailangang napakaraming salita ang ating gagamitin. Dapat ay kakaunti lamang pero makabuluhan at makahulugan ang mga bagay na sasambitin natin. Kaya siya na mismo ang nagturo sa atin kung paano at ano ang ating content ng mga panalangin. Unang sinasabi dito ay Ama namin. Siyempre, ang Ama ay isang personal na pakikipag-ugnayan. Hindi ito abstract. Kung meron tayong Ama sa lupa, madali tayong makarelate sapagkat itinuturing natin na ang Diyos ay Ama nating lahat. Ang nagkakaloob, nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Kaya ang pananalangin ay talagang personal, bagamat meron tayong pangkomunidad na panalangin tulad ng ginagawa natin sa loob ng misa dahil tayo sama-sama at nagkakaisa sa pananalangin. Ikalawa ay sambahin ang ngalan mo dahil ang Diyos lamang naman talaga ang nararapat na parangalan at luwalhatiin sapagkat lahat ng bagay na meron tayo ay galing sa Diyos. Kaya kung meron tayong loyalty na dapat sambahin, hindi ang mga idolong tao natin sa mundo, kundi mismo ang lumikha, ang pinaka-arkitekto ng ating buhay at kaligtasan. Walang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sundin o ikaw naway maghari sa amin. Siyempre, kung kinukonsider natin ang Diyos na Ama at siya'y sinasamba natin, hahayaan natin na siya ang maghari sa ating buhay. Hindi tayo ang hari o maghahari-harian, kundi sa lahat ng pagkakataon dahil isinusuko natin ang ating sarili sa ating sinasamba, ipinagkakatiwala natin na siya na ang umakto sa ating buhay mismo. He takes over our lives para siya ang masusunod. Kasi kung hindi naman lamang tayo magpapasailalim sa Kanya, paano tayo makasusunod sa Kanyang kalooban? Kaya, kumbaga'y prerequisite na isuko muna ang sarili para masunod ang kalooban ng Diyos na siya'y maghari sa atin dito sa lupa dahil tayo naman ay patungo rin naman ng langit. Kaya dito pa lamang sa lupa ay pinapasimulan na natin ang paghahari ng Diyos sa ating buhay sapagkat wala namang pagkakaiba kung naghahari siya dito, pagkatapos ng buhay natin sa lupa, maghahari pa rin siya sa atin. Kaya kung saan tayo nagmula, doon pa rin tayo babalik. At ang paghaharing ito, mga kapatid, ay mayroong katumbas. At ito ang ating pinagpupunyagihan dahil alam ng Diyos kung kaano tayo kahina. Madali tayong matukso at mabulid sa pagkakasala. Kaya ang pinakapuso ng panalangin ito ay patawarin mo kami sa aming mga sala tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ito, mga kapatid, ang ibig sabihin ng sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Dahil hindi naman tayo makapapasok sa langit kung hindi tayo mapapatawad ng Diyos. At ang kanyang requirement palagi para tayo mapatawad niya
kahit araw-araw pa tayo magkumpisal, kundi naman tayo nakapagpapatawad sa mga taong nagkakautang din sa atin. Dahil kung merong may utang, tayo ang may pinakamalaking utang sa Diyos na wala tayong kayang ipambayad kahit buhay pa natin. Kung may tao rin na may utang sa atin at nagkakasala sa atin at hindi naman siya makabayad, alalahanin natin na may nagbayad na para sa ating buhay at kaligtasan at kasalanan. Si Jesucristo yun. Kaya ang puso ng Ama namin na ito ay makapagpatawad rin tayo para mapatawad tayo ng Diyos. Dahil ang sukatan ng kabanalan at pagpahihilom ng Diyos sa ating buhay, puso at kaluluwa ay kung saan tayo ay naglilinis ng kasalanan at tayo ay palaging nasa mood ng pagbabalik loob sa Diyos sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Bagamat maraming tukso at pagsubok tayong kinakarap, sabi nga, manalangin tayong walang humpay na sana'y tayo ilayo sa mga pagsubok na ito upang huwag tayong mabulid sa pagkakasala. Ganun pa man mga kapatid, dahil ito'y relational, hindi talaga tayo makapapasok sa kaharian ng Diyos at paghaharian niya hanggat may natitira na kasalanan sa ating puso. At yun ay, ang sentro palagi ay pagpapatawad. Ito ang dahilan kung bakit ang Kwaresma ay penitensya, pagpapakasakit, dahil gusto nating lumaya sa kasalanan. Dahil ang kasalanan ay palaging nakatutok sa kapakanan ng sarili, pagkamakasarili. Ang isang taong makasarili karaniwan, ang inaasikaso lamang niya kung ano ang makabubuti sa kanya. Kahit kuminsan ay makaapak na siya ng ibang tao, kaya siya'y nagkakasala. Kaya habang iniisip natin ang ating mga sarili at wala tayong pag-iisip na linangin ang ating buhay sa pananampalataya sa Diyos para na rin sa kapwa, mananatili tayong paulit-ulit na babalik sa pagbibigay ng sarili sa tukso at sa pagkakasala. Kaya mahalaga na ang buhay natin ay nakasentro rin sa panalangin, dahil yun lamang ang taging ating sandata para tayo ipag-adya ng Diyos at panahanan ng mabubuting kaisipan at kalooban, palayain ng Diyos sa mga negatibo na emosyon at sentimiento para tayo totoong makalaya at makapagpatawad rin. Gabi-gabi ay nagpupunta kami sa mga kumpisalang bayan at basang-basa sa mga kumpisal ng mga tao na palagi silang may daladalang galit, kundi sa anak, sa biyanan, sa kapatid, sa asawa, palaging merong galit. At marami hindi na iniimikan, parang pinatay niya na sa kanyang puso ang mga taong ginagagalitan niya dahil hindi niya na ito binabati, hindi niya na iniimikan. Sinasabi niya palagi, mas mabuti nang hindi ko na lang siya pansinin kaysa patulang ko pa siya't lalo ako magkasala. The fact na hindi mo na siya iniimikan, parang pinatay mo na rin siya sa iyong puso. At mahirap mamuhay sa pag-ibig ng Diyos kung patay ang ating kapwa sa ating puso. Paano mabubuhay si Kristo sa isang bangkay kung hindi lalaya sa pag-ibig ang pusong ito at muling magmamahal? Kaya mga kapatid, tayo'y pinapalalahanan ng Diyos sa panalangin na ito na palaging magpatawad sapagkat ang Diyos naman talaga sa atin ay bukas na bukas. 70 times, 7 times kung tayo papatawarin ng Diyos,
Ay mga tao nagkakasala sa atin, hindi naman ganong karami, 70 times, 7 times. Siguro 10, 20, 100 beses, pero itong pagpapatawad ng Diyos ay walang hanggan.